So talagang may panibagong mga updates mga ate at kuya patungkol sa giyera ng isang kingmaker or queenmaker na si Doc Rowena Burden. Oh, hindi ko napakita sa inyo yung pagiging queenmaker niya, yung post niya patungkol doon. Anyway, siguro mamaya na lang kung kaya pa ng ating oras at katawang lupa. Pero may panibagong may mga binubulgar na naman po si Doc Rowena Burden laban kay Governor Gwen Garcia. At ngayon nga po ay naka-leave si Governor Gwen. Tingnan natin kung nagsasabi siya ng totoo. Kasi syempre marami ng exposés, 'di ba? Si Doc Rowena yung may cover ang Mata sa Gitna patungkol kay Governor Gwen, ang sabi niya ay kurakot na leader, masama ugali at maraming juleiki. Juleiki? Ano kaya yung nakapunit ng tulya? Bakit may nababanggit na napunit ang tulya, ha? Pero eto po, may panibago na naman siya expose, hindi lang po about sa mga Juleiki, kundi para daw nababahag ang buntot ni Governor Gwen. Yung isang feisty na gobernadora ng Cebu ever since panahon ni Pangulong Duterte, pumapalag yun kay Pangulong Duterte, di ba? Sa protocol noon ng COVID, di ba? Siya yung gustong-gusto nang matapos na yung mga quarantine na yan. At hinangaan naman natin siya patungkol dyan kasi nga yung pandemic parang plandemic eh, parang sinadya para may kumita. Diba? Ng mga PPE, ng mga medical equipments, alcohol, guantes, face mask, bakuna. Fair na. So natuwa tayo ng mga panahon yun sa kanya kasi hindi talaga siya pumapayag na ganun ka-stressful ang pamumuhay ng mga Pinoy at kaya naman i-cure yung COVID sa pagtitake ng like tawa-tawa ba yun? Or maybe pagsusuob, ganon. Ako nga, ang cure ko nung panahon ng pandemic na ako ay tinamaan ng COVID, o pwede na yata natin i-mention ngayon COVID, ay ano lang, honey and garlic lang. Umukay pakiramdam ko. Tapos may nabibili naman online na Lingzhu ba yun? Hindi ko alam kung tawag. Kasi yung pill na parang para sa lagnat pero parang para din sa COVID. So, natuwa tayo sa kanya na siya ay ayaw na ayaw, yamot na yamot siya, galit na galit at pumapalag siya, napaka-feisty niya patungkol sa kaanumalyahan nung panahon ng pandemic. Sa sobrang higpit na rin na hindi na rin kumbaga nakakasira na nga sa ekonomiya ng Pilipinas. Kasi nga sarado ang bawat barangay, bayan, probinsya, nawalan ng hanap buhay ang napakaraming nahirapan. And lahat ng kumukontra noon sa COVID at sa protocol ng government na medyo na-appreciate natin kasi talagang matapang na gobernadora si Governor Gwen. Pero ngayon na merong mga expose laban sa kanya, mukhang tumatakas ba? Ito ang tanong kasi ng mga DDS. Tumatakas ba si Governor Gwen? I-comment nyo nga dyan sa comment section at mag-join kayo sa ating survey. No? Tumatakas ba si Governor Gwen sa mga aligasyon sa kanya? Kasi ito po ang post, I will be away for about 10 days. I will be missing work. Kay wa maanad ni akong lawas nga walay trabaho. Hinggil sa kanyang pagsailalim ng 10 days na leave. Pagbabakasyon. Wow. Buti pa sila no. Pag gusto nila magbakasyon, pwede. Mamimiss ko ang trabaho kasi hindi sanay ang katawan ko na walang ginagawa. Yun ang ibig sabihin niya ng wa maanad ni akong lawas nga walay trabaho. Kasi may mga tao talagang ganyan no, na maliksi. Gusto nila yung marami silang ginagawa, nagmo-multitask, hindi napipirmi sa isang upuan. Gusto may kinakalikot, may kinakalkal, may binabasa, whatever, may ginagawa. But I'm doing this first of all for my son. Sino bang sa niya? I haven't had a break since 2019. So panahon ng pandemic, wala siyang bakasyon? Totoo ba? Tingnan natin, sasagutin to ni Doc Rowena. Maybe it's time for me to take a break. Siguro panahon na para ako magbakasyon naman. So nagsimula siyang gobernadora 2019, then 2020, 2021, kahigpitan ng pandemic, hindi siya nakapagbakasyon, ganon. So last year wala din siyang bakasyon, ganon ba yon? Baka oras na para ako magbakasyon. So mag-abroad. Wow! Parang ganito rin yung ginawa ng anak niya, no? May 10 days leave din yata. Nung na-involve sa DOT video, fiasco. Diba yung imported na video, binili online, hindi naman shoot dito sa Pilipinas. And then nag-vacation leave. So maraming gumagawa nito, yung mga naka-neck brace, katulad ni Gloria, diba? Kasi nakita ko tong picture, mga ate at kuya.
So mukhang hindi naman na bali ang leeg niya. So ganito na lang. Iika-ikang bubuka-buka ka. Ano ba? May walking, ang tawag dito? Walker, baga ang tawag dito, pang-assist sa paglalakad, ganyan. Gawain to ng mga, hindi ko sinasabing gawain din ni Governor Gwen. Baka talagang may sprain siya, di ba? Or mayroon siyang bali, or may naipit na ugat, kung ano man ang naipit. Pero gawain ng mga politiko to na, di ba? Dapat may paawa effect, naka-wheelchair, naka-neck brace. Si Dilima at one point naka-neck brace na rin. Na ngayon ay supporter na ni PBBM, di ba? Naunsa man ni? Na-injured ba ni kay jaywalking? Hindi nga si jaywalking. Tentay. Si CA nga, si CA. Amping og paghinay lang kasi permi dyan. Amping kanunay, maghinay-hinay daw. Oh. Na-injure siya kay CA. Kasi hindi na si jaywalking yan, si CA na. Yung masarap ang kanyang milk tea. Sip-sipin ang aking milk tea. Hubarin mo ng iyong panty. Oh? Naalala ko, may narinig akong kanta kasing ganon. Oh, pretty, pretty. Parang, tama ba yun? Sipin ang aking milk tea. Sabi. Hubarin yung panty. Buisit nga kinabuhi ini. Kaya nga po nagtatanong. Ano ang tanong? Ayan. Sabi ng isang DDS na si Miss Crisette, OMG, sana hindi related ang biglang leave ni Governor Gwen dahil na burden siya sa mga sinabi ni Doc Rowena Burden. OMG, Dr. Burden, ano ba kasi yung press con mo about? Press con on September 30. May nag-comment sa inyo sa comment section na hindi kaya ipalikidar si ano o ipabingo si Doc Rowena Burden, and habang siya'y wala, hindi siya mapagbibintangan. Hindi ako nagtanong yan kayo yung nagtanong yan sa comment section. Sabi niya dito kasi 2019 pa yung huli niyang break. Mahilig daw siyang magtrabaho, mamimiss ng katawan niya ang pagtatrabaho, hindi siya sanay na hayahay ang buhay, sanay siya na busy. Kasi yung mga kakilala kong sanay sa busy, hindi ko sinasabi si Governor Gwen to, yung mga taong sanay sa busy na pamumuhay, sila yung busy dahil maraming money ang pinagkakabisihan. Yung pagiging busy-busyhan nila, it involves money, right? Pash-pash sila ng kung ano-anong pinaggagawa, di ba? Pash-pash sila sa mga trabaho. Siyempre, kapalit nun ay shalafi. Ano pa ba magpapamotivate sa tao kundi sa lapi? O dito nga sa akin, yung likes nyo na nga lang ang magpapamotivate sa akin, hindi nyo pa kayang ibigay. Ngayon tingnan natin kung anong sabi ni Doc Wee dito. Sa 2019 daw yung last break niya. Liar! Liar! Pants on fire! Sinungaling! Sabi ni Doc Wee, Sabadiha! Palusot pa more, Gob! Sabi, tumahimik ka dyan. Tama ba? Yung sabadiha, tumahimik ka dyan. Sabadiha! Paghilom, palusot pa more, go. Gwendolyn, Manang, you went on vacay last October 2022. What? Last year lang? Wala, hindi pa nakakaisang taon? Less than a year ago, yun nga, sabi niya. Less than a year ago. Pangilad pa more, Manang Gwen Narcisa. Picture, ayan. Aroy. Booking ang kasinungalingan ni Governor Gwen. With GGG and MSY and SG. Antaray. Siguro sa Instagram niya to nahanap. Ayun, Governor Gwen, nasa Universal Studio ka ng Singapore. Sasabihin mo wala kang break since 2019? Ayan na, pictures don't lie. Tingnan natin yung date. Baka naman iba ang date walang date. Pero this is in Singapore. Asan ang date? Teka, hanap tayo ng isa pang post. Meron pa yan. Hold on. Saan na banda yun? Hanap pa tayo. Meron kasi may plunder. Bakit? Kurakot? Nagdanakaw sa pera ng taong bayan. Nasaan? May isa pa siyang sinare na picture
Dito sa taas siguro. Sa na mabilis ha, ini-scroll ko kasi. Ayan! Picture ng Instagram post ng kanyang anak, si Cristina Frasco ng Department of Tourism. Tingnan natin kung may date mga ate at kuya. Zoom, zoom, zoom. November 3, 2022. So meron siyang lakad ng October. Baka yun yung lakad niya October pero inabot sila ng November. Ayun siya oh. Meron siyang sombrero na pang kaya may sombrero man siya nga murag ko ano. Irma Gerd. Si Cristina Frasco yung naka-beige na dress. Husband niya yata yon, si Duke Frasco. So, ayan, November 3. Ayun, kita-kita. Crop na nga lang. Zoom pa natin. Baka may date pa rin. November 3! Last year. Tapos sasabihin ni Governor Gwen, 2019 pa akong hindi nakakagala or nakakapag-relax. Siguro it's about time for me to take a break. Yeah. 2019 pa daw, hindi na kala mierda. Baka naman Doc, may memory gap laang si Governor Gwen. Baka nakalimutan niya na galing siyang Singapore last year. Mabilis ba tayo makalimot? Ako nga, 10 years ago na akong nanggaling sa, isang dekada na akong galing sa Hong Kong, naalala ko pa eh. Ito wala pang isang taon, nakalimutan niya galing siyang Singapore. Or maybe she's just lying through her teeth? Aroy. So, hindi kayo nagsisinungaling din siya, hindi lang sa kung kailan siya huling nakapagbakasyon, kundi sa dahilan ng kanyang pagbabakasyon? Tumatakas ba si Governor Gwen? Or baka mamaya may mga mangyari kay Doc Wee, tapos nasa malayo siya, so hindi siya maakusahan as the culprit? Nakakaloka ang mga ganap, kaabang-abang ang September 30. What do you think? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.